Okay? Sige po, pakibati nga yung katabi ng Happy Old Year. No? Patapos na ang 2024 at sabi nga nila parang kailan lang. Di ba? Parang kailan lang, nagbagong taon. No? Ito na naman, magbabagong taon na naman tayo. Sabi yung iba nga dyan, parang kahapon lang. Ngayon, tapos na. Natapos na niya ang second season ng Squid Games. No? Ang bilis ng mga pangyayari, di ba? Nagmarathon sa 7 episodes. Pero yun ang katotohanan ng buhay, talagang mabilis lumipas ang mga taon at ang mga araw ng buhay natin. Ngayon, ito ang reality ng buhay, talagang ang taon pabago-bago. Tama ba? Okay, ang taon ay pabago-bago. Ang tanong na lang, ang tao ba nagbabago? No? Pagkitignan nga yung katabi dyan, no? May pinagbago ba? No? Alam nyo, gusto kong pag-usapan natin ngayon, ang message natin ngayon na pinapasabi ng Panginoon, pinamagatang manigong bagong tao. Yan, no? Manigong bagong tao. Pag sinabing manigong, well, kaya nga yung prosperous, yun ang ibig sabihin yan. Another English word for manigong is shiny, shining, shimmering, splendid. No, yung ibig sabihin, maningning o makinang na bagong taon. Pag sinabi nating manigong, bagong taon, masagana, maliwanag na bagong taon. Yon ang ibig sabihin. Sinong gustong maging manigo ngayong taon na to? No? Actually, yung iba problema lang nila ay maligo, no? Makapaligo lang sila, bagong tao na sila, di ba? Pero lahat tayo kinakailangan talaga ng manigong bagong taon. Pakisabi ulit ng malakas, bago. Para hindi tayo na paglilipasan lang ng taon, alam nyo, importante, may nagbabago sa buhay natin. Ngayon, ganito, minsan kasi nakaka-prostrate na rin, di ba? Minsan ay parang wala na lang, parang sabi-sabi na lang, at parang hindi na tayo naniniwala. Kasi sino rito ang nakailang beses na ng New Year's resolution? No, pagkatapos, hindi naman nangyayari. Diba? Halimbawa, maniwala kayo pagdating ng January 1, mga hanggang January 4, January 5, maraming mag-gym. Maniwala kayo. No? At sabi nila ay, magda-diet na talaga ako. No? Susunugin ko yung yung lahat ng mga nakain kong mga mantika, di ba? At mga sugar, okay. Pero pagdating ng mga January 15, tapos na rin silang mag-gym uli. No? Yung iba dyan, nangako, magda-diet na talaga ako. Pagdating ng January 1, siguro nagkakain pa ng January 1, sabi nila, magda-diet na ako. Talagang din ako magkakakain. Mga January 2, yan, mga magpapasting ng konti. Pero maniwala kayo, mga February 1, matakaw na sila uli. No? Kasi yun nga ang tao, no, ang daling magsabi ng resolution, ang daling magsabi ng pagbabago, kaya lang, kaya ba talaga? Hello? No, ang tanong ay nagagawa ba talaga? Ngayon ganito, gusto kong tingnan natin ang verse na to, 2 Corinthians 5 verse 17. 2 Corinthians 5 verse 17. Pakibasa nga ng malakas. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Ano raw? Kung sino man ang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati, namatay na ang dati, pass away na. At ngayon, ano nang nangyari? Andyan na ang bago. Siya ay bago na. Ngayon kung pinag-uusapan ang change, ay talagang ang may kakayahan lang pala talaga nito, yung mayroong confidence na makakaharap sa bagong taon, na pwede talaga siyang magkaroon ng change sa kanyang buhay, ay yung mga tao na talagang kumikilala kay Kristo. Bakit? Kasi pag si Jesus talagang totoong naninirahan sa buhay natin, sa puso natin, siya rin ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. That's why change is really possible. Bakit? Kasi nga tutulungan tayo ni Lord. So hindi lang ito basta-basta resolution, kundi ito ay magiging transformation. Come on, pakisabi nga ng malakas, transformation. Kaya nga, kung gusto talaga natin ng bagong taon, well, kailangan maging bagong tao tayo. Kung gusto talaga natin na maging manigong bagong taon, kailangan maging manigong bagong tao tayo. Do you want to have a prosperous New Year? Come on, yung manigo, sabi nila, yung mas maliwanag na New Year, do you want that? No? Well, ang kailangan pala ay yung pagbabago. Kaya kapag sabi nga ng malakas, let's change. Malakas na yon? No?
Kamang pakisabi ng malakas, let's change. Pakitingin ng katabi, pakisabihan, let's change, bebe. No? Kailangang magbago. Okay, tatlong bagay. Number 1, let's change our priorities. Let us change our priorities. Pag sinabing prior, yun nga, ibig sabihin, una, number 1, di ba? Pag sinabing priority, ibig sabihin, alam natin kung ano yung mas pinapahalagahan natin, alam natin dapat kung ano yung mas inuuna natin, kung ano yung mas binibigyan natin ng time. Matthew 6 verse 33, can you read it with me? Matthew 6 verse 33, come on. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Tingnan nyo mabuti yun ha. Sabi niya, all these things will be added. Pakisabi ng malakas, added. Ang lahat ng ito, idadagdag sa inyo. Ano yung all these things? Ang tinutukoy dyan, yung ating mga pangangailangan. Sabi niya sa mga naunang verses, ang inyong kakainin, ang inyong susuotin, ang inyong mga pangangailangan, all these things will be added. Idadagdag sa inyo. Pero bago siya idagdag, mayroon daw munang dapat gawin. Ano yung dapat gawin? Seek first. Pakisabi ng malakas, seek first. Seek first what? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin daw muna natin, unahin daw muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran sa ating mga buhay. At sabi niya, all these things will be added. Pakisabing ulit ng malakas, added. Gusto kong mag-review lang tayo ng konting math ha. Sino mahilig sa math? No? Ako hindi rin, kaya ako nagpastor eh. No? Pero may alam naman ako kahit papano konti. No? Halimbawa, 1 plus 1. O, sino nakakaalam noon? No? O, alam ko yun, 2. No? Anyway, pag sinabing sa terminology ng math, yung unang 1, ang tawag doon ay ogen. Tama? Yung doon galing yung salitang augment, actually, yung increase. No? So, ogen, tapos yung pangalawang 1, anong tawag doon? Come on. Anong tawag sa pangalawang 1? Ay, nako. No? Ang tawag doon ay aden. Okay? Ogen plus aden equals ano? Sum. No? Ogen plus aden equals sum. Ngayon ganito, no? Tingnan nyo sabi niya, all these things will be added to you. So, ano yung idadagdag? Yung idadagdag, yun yung aden. Ano yung dadagdagan? Yun yung ogen. Ano raw ang idadagdag? All these things. Pakisabi ng malakas, all these things. Yun yung aden. Pero ano yung ogen? Ang ogen ay, ano raw yung ogen? Seek first the kingdom of God. Hindi pwedeng naghahanap ka ng aden, wala kang ogen. Are you following? Come on, are you following? No, hindi po pwedeng naghahanap ka ng idadagdag, wala ka namang dadagdagan. Kinakailangan mayroon ka munang dadagdagan bago mayroong madagdag. Hindi pwedeng 0 plus 2, 0 plus 10. Hindi. Dapat mayroon ka rang 1. Ano yung 1 na yon? Seek first. Seek first. Dapat mayroong number 1 sa buhay natin. At sino yung number 1 na yon? Si God sa buhay natin. Amen? At yung si God, when you seek God, ano raw mangyayari? All these things will be added to you. Kaya kung gusto talaga natin, Lord, I want my new year to be truly blessed. Mas maranasan ko yung mga kabutihan mo sa buhay ko. Seek God. Seek His kingdom. Seek His righteousness. Maliwanag ba? Pag-isabi ulit ng malakas, that's priority. Okay? Pag sinabing priority, para mas maintindihan nating mabuti, paano ba yun, Pastor? Ano ba talaga na ibig nating sabihin sa salitang priority? Well, gusto ko maunawaan natin ang salitang priority sa pamagitan ng dalawang salitang ito. Number 1 is linear. Pakisabi ng malakas, linear. Linear na vertical, pag ganon. Na ibig sabihin, may taas, mayroong baba. 1, 2, 3, 4. Ganon dapat. Okay? Ang linear. Pero mayroon din tinatawag na circular. Pakisabi ng malakas, circular. Of course, pag ganon naman siya. Okay, ganito. Pag sinabing linear priority, ang ibig sabihin nun ay tungkol sa ating affection, tungkol sa laman ng ating puso, tungkol sa ating pagmamahal. Dapat may number 1 sa puso. Amen? Dapat may number 2, mayroong number 3. Tungkol kay Lord ang sinasabi ko at sa iba pang relationship, hindi tungkol sa buhay may asawa na may number 1, may number 2 at may number 3. No, hindi tungkol yan sa pagjojowa. Pero ganito, no? Mayroong pagdating sa relationship o sa Panginoon at sa ibang tao, dapat alam natin ang number 1. Yun ang tinatawag ko na linear. Pagdating sa affection. Okay? Pero pagdating sa
ating action, pag isabi ng malakas, action, dapat circular. Okay? Circular. Hindi necessaryong dapat lagi nauuna to. O kaya dapat huli lagi to. Hindi. Paikot yan. Kasi may mga time na kailangan mong mag-adjust. Kaya nga, circular. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa ulit. Alam niyo, sabi ng Bible, Mark 12 verse 30 to 31, speaking of affection, speaking of linear priorities, sabi ng Bible sa Mark 12 verse 30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Mahalin mo raw si Lord ng higit sa lahat. Ng higit sa kahit kanino. Ang number one na pagmamahal, kanino? Kay Lord. Okay? Yun ang affection. Siya ang number one. Pero sabi rin niya, verse 31, and love your neighbor. And the second is this. Sabi niya, ang pangalawang pinakamahalagang utos, ano raw? Ano raw? Love your neighbor as you love yourself. So kung linear, una, sa affection ko, number one si Lord, number two ay ang aking sarili. Importante, mahalin din natin ang ating sarili. Kasi ngayon ang basihan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Maliwanag? Kung hindi mo mahal ang sarili mo, ay mahirapan ka ring mahalin ang ibang tao. Kaya nga sabi niya, love your neighbor as you love yourself. So ganito, number one si Lord sa affection. Number two, mahal ko rin sarili ko. Number three, others. Pakisabi ng malakas, others. Okay? Ngayon, yung others na yon ay, siyempre, iba-iba yan. Depende rin sa kalagayan sa buhay. Kung ikaw ay married, yung others mo, ang number one sa others mo, asawa mo. Number two, anak. Okay? Maliwanag ba? Kung ikaw ay single, pwedeng ang number one, yung iyong magulang. Number two, yung iyong mga kapatid. Okay? Of course, andyan yung mga kaibigan. No? Yung may mga love life dyan. Sino may love life dyan? Huwag na kayo magtaas ng kamay. No? Okay. So, kung may mga love life, of course, andun yon sa mga others mo. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? Ang tawag doon ay linear affection. Alam mo dapat kung sino number one? Alam natin dapat kung sino ang number 2, number 3 sa puso natin. Clear? Okay. Pero mayroon ding pagdating sa action. At pagdating nga sa action, ito dapat ay circular. Pero ang larawan ng circular na to ay ganito. No? Sino rito sa inyo ang nakakita na ng electric fan? No? Oh, wala pa. Sige. I-describe nyo na lang sa katabi nyo kung ano yon, ha? Di ba, ang nagpapaikot sa electric fan yung gitna? Tama? Tama ba? Ngayon, pag sinabi nating circular priority, si Lord ang nagpapaikot ng buhay natin. Okay? Siya yung dapat lagi yung sentro. Pag siya ang sentro, ibig sabihin, siya ang nagga-guide sa atin, siya yung inuuna natin, siya yung kinukonsult natin, siya yung kinukonsider natin sa mga ginagawa natin sa buhay natin. Sa mga actions natin, inaalam natin, Lord, kalooban mo ba ito? Lord, ito ba gusto mo sa buhay ko? Tama ba ito o hindi? Kasi nga siya ang nagpapaikot ng ating buhay. Tapos, yung bawat isa, doon naman yung mga bawat mahahalaga pa na areas ng ating buhay. Okay? So halimbawa, yung isang pagganito, yun pwedeng yun ang iyong family. Tapos isa dito, yung iyong trabaho o kaya pag-aaral at yung iba pang mahalagang bahagi ng buhay natin. Hindi siya linear, kundi circular. Bakit? Depende sa hinihingi ng pagkakataon. Depende sa sitwasyon. Halimbawa, ganito. Kung ikaw ay nagtatrabaho ka halimbawa ng Monday to Friday, of course, yung araw ng trabaho mo at ang oras ng trabaho mo, let's say, 8 to 5. Dahil oras ng trabaho mo yon, ang priority mo pagdating sa iyong mga aksyon, not affection, ha? Pagdating sa aksyon ay ang iyong trabaho. Tama? Hindi dahil sa mahal ko ang pamilya ko, tama, mas mahal mo ang pamilya mo kaysa sa trabaho mo, pero sa ganitong oras, dapat inuuna mo ang pagtatrabaho. Tama? Dahil oras nga ng trabaho. Hindi yung oras ng trabaho, tapos sinabihan ka ng jowa mo na, huy, wag ka nang pumasok, magtitigan na lang tayo maghapon. No? At sige, dahil loves kita, magtitigan tayo. Ayan, sige, mamatay kayong dilat. No? Kasi nga, hindi ka na nagtrabaho. Okay? So, affection niya, walang question doon. Pero pagdating sa action, dapat alam mo kung saan mo nilalaan, kung kailan dapat nabigyan ng oras ang isang bagay. Maliwanag ba? Hello, maliwanag ba, mga kapatid? No, halimbawa, isa pang halimbawa, di ba, yung, sa oras na to, nakalaan yan sa trabaho mo,
Monday to Friday, 8 to 5, para sa trabaho mo yan. Kaya lang, ang asawa mo manganganak na. Di ba? At walang sasama sa kanya sa hospital, kailangan siyang dalhin na sa hospital. Anong sasabihin mo? No? Ay, teka muna, antay ko muna, huwag ka munang umiri. Di ba? At antayin mo ako, babalik ako mamayang mga 6:00 ng hapon. Ganon pag-aantayin mo? No? O kaya yung anak mo, mayroong sakit kasi may trabaho ka. Teka muna, circular daw eh. Dapat ang trabaho ko, yung inuuna ko, no? Kasi oras ang trabaho ngayon. Teka muna anak, sige, kung mamamatay ka, di mamatay ka, bahala ka sa buhay mo. No? Basta kung makarating ako, kung aabutan kita, di sige. Ganon ba yon? Hindi. Kasi alam mo na sa pagkakataong yon, hinihingi ng pagkakataon na unahin mo yung iyong anak. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? No, ganun din naman. Halimbawa sa ministry. Estudyante ka, may ministry ka, pag oras ng pag-aaral, oras ng pag-aaral. Amen? At magbigay ng oras para sa Panginoon, para sa ministry. Huwag mong sasabihin na, Pastor, may practice kami. Halimbawa sa dance ministry, may practice kami ng sayaw kaso exam ko dapat priority ko si Lord, kaya hindi na ako mag-i-exam. No? At sasayaw na lang ako. Di ba? Bahala na si Lord na ipasa ako. Siguro papasa ako sa kaiindak. Ganon? No? Hindi. Kasi dapat ikaw ay pumasok. Maliwanag ba, mga kapatid? Dapat alam natin na balansehin yung mga panapanahon natin, yung oras natin, at sa kaya nga sabi ko, circular yan, mayroong oras na ito para sa ministry, oras na para sa pamilya, oras para sa trabaho, para sa pag-aaral. Minsan nagugulo ng konti kasi nga mayroong mga hinihingi ng pagkakataon, dapat alam natin kung ano yung pwede nating i-adjust. Amen? And of course, halimbawa, sige, Monday to Saturday, akin na yan trabaho ko na yan pag-aaral ko na yan Pero yung Sunday, pag Sunday, dapat alam din natin, ang priority natin si Lord. Sunday is for the Lord. Pakisabi nga ng malakas, Sunday is for the Lord. Amen? Di ba? O kaya, halimbawa, may cell group ka. Di ba? Kaso, panunuurin mo pa yung ika-6 episode ng Squid Games. So ano ang priority mo? O dapat priority mo pa rin ang iyong cell group. Maliwanag? Maliwanag ba, mga kapatid? No, so dapat alam natin kung ano yung ginagawa sa tamang panahon. No? At pinipili natin kung ano ang kinakailangang gawin at ano ang hinihingi ng pagkakataon. Pero again, babalik ako doon sa point na si Lord dapat ang sentro. Pag siya ang sentro, ibig sabihin, araw-araw, kahit busy tayo, binibigyan natin ng panahon ang Panginoon na makapag-pray, makapagbasa ng kanyang salita. Bakit? Sa pamamagitan nun, sa kanya mapapaikot ng maayos ang ating mga buhay. Saka mas magiging maganda ang takbo ng buhay natin. Bakit? Kasi nga ginawa natin si Lord na sentro ng buhay natin. Amen? It's your time with God. It's your personal relationship with God. Pakisabi ng malakas, personal relationship. Yun yung personal relationship mo kasi yan sa Panginoon. At ang personal relationship sa Panginoon, please, do not equate it and do not confuse it with ministry. Ang ministry ay mayroong oras na para dyan, pero ang relationship dapat sa Panginoon, laging number 1 sa buhay natin. Maliwanag, mga kapatid? So pag-isabing ulit ng malakas, priority. So, ayusin natin ang ating mga priorities. Let's change our priorities. So kung mayroon bang dapat na i-adjust, kung tingin ninyo, mukhang itong nakaraang taon na to, parang may mga wala sa lugar sa buhay ko. O kaya yung parang, itong mga nakaraang taon, kung kailan ko lang trip na unahin si Lord, saka ko lang siya nahaharap. Di ba? O kaya may mga pagkakataon, parang mga mahalagang area sa buhay ko, trabaho, pag-aaral, hindi ko inintindi. Then, set your priorities right. Amen? Okay? O kaya, mukhang may mga nawala na talaga sa buhay ko, hindi lang sa nawala sa lugar, kundi nawala talaga siya sa bilang. wala na talaga siya doon sa mga iniintindi ko sa buhay. Then, balik ka doon kung alam mong kailangan mo yon sa buhay mo. Nawala na sa akin ang pag-aaral, ayaw ko na talaga halimbawa. Then, baka yun ang sabi ng Panginoon, ayusin mo. O kaya pwedeng sabi, nawala ka na sa ministry, dati nasa ministry ka naman Pero ngayon, sabi ng Panginoon, anak, balik ka na, ha? No, kasi nga, ibibigyan natin sa Panginoon ang para sa Kanya. Pakisabi ulit ng malakas, priorities. Okay? Number 2, pakisabi ulit ng malakas, let's change
our practices. Pakilakasan, utang na loob. No, come on, pakisabi, practices. Pag sinabing practices, ito yung ating mga gawi. Ito yung ating mga madalas na ginagawa. Ito yung ating mga kinasanayan. Importante, kung gusto natin ng manigong bagong buhay, mayroon talaga dapat na inaayos sa ating mga gawi. Amen? Halimbawa, ikaw ba ay palamura, no? Ikaw ba masakit magsalita? Mukhang dapat, yung practice na yan, kapatid, matigil na yan. Right? Ikaw ba laging galit? Ikaw ba laging chismoso, chismosa? Diba? Mukhang dapat matigil na yung mga yan. Ha? Amen? No? Ikaw ba ay talagang walang ginawa kundi magtutulog? Mukhang kailangan ka rin talagang gumising na. Ha? Kasi nga, kailangan may mga practices sa buhay na mabago. No, kailangan nating iayos yung mga yan. Okay, tingnan natin ang Proverbs 22 verse 4, Kawikaan 22 verse 4, pakibasa nga ng malakas. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng buhay, ng yaman, buhay at karangalan. Ano raw? No? Sabi niya, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh. In other words, the fear of the Lord, ang takot sa Diyos. Kaya niya sinabing paggalang at pagsunod, kasi nga yun ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Hindi yung parang takot ka sa dilim, takot ka sa kung ano-ano, kundi ang totoong takot sa Diyos, paggalang at pagsunod. The fear of the Lord. Ano raw? Humility and the fear of the Lord is bringing us what? Anong mga dinadala nito sa buhay natin? Come on, the fear of the Lord brings us what? Ano raw? Yaman, ano pa? Buhay at karangalan. Yaman, buhay at karangalan. Tingnan niyo po ito nagbubunga. Pakisabi ng malakas, bunga. Sabi ko kanina, pag may aden, may ogen. Di ba? Ganon din naman, walang bunga kung walang puno. Right? Minsan gusto natin agad, bunga agad. Ano yung bunga? Yaman, buhay at karangalan. Okay, good. Na mayroon kang ganyang pangarap, pero bunga yun eh. Kumusta naman yung puno? May puno ka ba? Ano raw yung puno? The fear of the Lord. Okay, paggalang at pagsunod sa Panginoon. So, ibig sabihin, sa pamumuhay natin, dapat nakikita, iginagalang natin at sinusunod natin ang Diyos. So, ibig sabihin, kung sa pamumuhay natin may mga bagay na masama para sa Kanyang harapan o sa Kanyang paningin, yun ay mga bagay na tinatalikuran natin, isinusuko natin sa Kanya kasi nga hindi yun ang makabubuti para sa atin. Amen? Amen? So, ano yung mga habits? Ano yung mga practices na parang, na pag ginagawa ko yun, nagpapakitang wala akong fear of the Lord. Di ba? So dapat, tanggalin ko yung mga yon. Isuko ko yung mga yon sa buhay ko. Nagbigay ako ng ilang halimbawa kanina, maaring sa pamagitan ng ating pananalita, maaring sa pamagitan ng ating magawa, maaring masamang bisyo. Di ba? Ano ba yung masasamang bisyo? Of course, alak, sigarilyo, damo, bato, graba, simento, di ba? Ano pa? Ng mga masasamang mga gawain, ng mga dapat na mawala sa buhay natin. Right? Ano pa ba yung ibang mga bisyo? Ano pang ibang bisyo? Gusto mo, ito, halimbawa, no? Sugal, no? Ang sugal. Alam nyo, yan ay isang masamang bisyo. Bagbigay ako ng isang dahilan. Isang dahilan lang to, hindi ibig sabihin na ito lang ang dahilan. Ang isang dahilan kung bakit masama sa Panginoon ang sugal, kasi sabi ng Bible, huwag mong pag-imbutan, huwag mong pagnasaan ang pag-aari ng iyong kapwa. Okay, do not covet your neighbor's property. Pag nagsusugal ka, gusto mong mapasayo yung pera ng iba. Di ba? Hindi galing naman yun sa sa PCSO. Hindi totoong galing sa PCSO yun. Kinuha rin yun ng PCSO sa ibang tao. Pastor, kasi 20 million sayang yung premyo, 20 million, no? Pero kanino galing yung 20 million? Magkano ba ang ticket? Kasi susubukan ko bukas, no? 'Di ba? Yung 20 million, ilang tao ang tumaya doon, 'di ba? And yet yung pera ng ibang tao na gusto kong mapunta sa akin. Pag ako nagsugal, pag ako nag-scatter, 'di ba? Pag ako nag-tongue eats, 'di ba gusto kong mapa sa akin yung iyo. 'Yun ang problema sa sugal. Maliwanag?
Hello, maliwanag ba? At pagkatapos yun, ang i-enjoyin mo, pag nanalo ka yun, ang i-enjoyin mo, samantalang iba nawalan. Right? Kaya halimbawa, isang halimbawa nito, nababanggit ko kasi yung Squid Games. Ito, spoiler alert ha. Spoil. Okay. Alam nyo bang namatay si... Okay, hindi ganito. Ang kwento kasi niyan ay yung season 2, ang kwento ay tungkol nga doon sa nanalo sa season 1. Ang season 1 ay yung nga tungkol nga sa games na buwis buhay, di ba? Alam, yung mga nakakaalam ng kwento, buwis buhay. So nung manalo siya, hindi niya maatim na enjoyin yung pera. Na hindi niya binigay sa kanyang pamilya. So ginastos na lang niya, ginamit niya yung pera para hantingin yung organizer ng games, no? Hanggang doon lang ang sasabihin ko, no? Okay? Pero ang point nga, o nga no, pwede naman niyang enjoyin kasi kanya na yung pera, pero bakit di niya ginagastos? Kasi nga hindi maatim ng kanyang konsensya na yung kanyang pera ay galing sa buwis buhay ng iba. Hello? At yun nga ang isang dahilan, no? Kaya ang sugal ay isang masamang gawain sa harapan ng Panginoon. Amen? Clear ba tayo doon, mga kapatid? No? So, yun nga, no? So mga bisyo at ng kung ano-ano pang mga hindi magandang bagay dapat mawala sa atin. Tingnan nyo, Ephesians 4:22 to 24. Ephesians 4:22 to 24, pakibasa nga ng malakas. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin ninyo ang dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Verse 24. At ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. O tingnan niyo mabuti yun ha. Sabi niya ay, iwanan ninyo ang dating pagkatao. Tapos ano raw, isuot ang bagong pagkatao. Kumbaga sa damit, sabi niya, hubarin mo na ang dating pagkatao. Isuot mo na ang bago na nilikhang kalarawan ng Diyos. Paano mong masasabing nasuot mo na ang bagong pagkatao? Sabi niya, nahahayag. Nakikita saan? Sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So paano raw makikita yung banal at matuwid na pamumuhay? Paano kung masasabing banal at tuwid ang pamumuhay ko kung namumuhay ako ayon sa katotohanan? Ano ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang gabay natin at standard natin sa buhay. Okay, ganito yan, no? Pag sinabing standard, yun ang masusunod sa buhay natin. Sadly, there are some people who want to be Christians in their own terms, not in the terms of God, not in the terms of Jesus Christ. Yeah, Christian ako, pero ayon sa gusto ko, paraan, no? Papa, gusto kong sumunod kay Lord, ayon sa gusto ko, hindi pagsunod yun kung ayon sa gusto mo. Ang pagsunod, ang pagiging Kristiyano, ay sumusunod talaga kay Kristo. Maliwanag. Okay? So, yun, sabi niya, namumuhay tayo ayon sa katotohanan. Tingnan natin to, mayroong mga ilang binanggit sa Bible, nagpapakita, ano ba yung mga dapat na humarin sa buhay natin? 1 Corinthians 6:9 to 10. 1 Corinthians 6:9 to 10. Bago natin basahin, gusto kong sabihin sa inyo, love you. No? At pag nagpapakita ako ng mga verses na to, please, huwag niyong isipin na para pinatatamaan tayo, sinasaktan tayo. No. Ang intensyon ng salita ng Panginoon, kaya mayroong ganito mga verses para ituwid tayo kasi mahal niya tayo. Amen? So hindi para i-condemn tayo, kundi para i-convict tayo at maisaayos ang buhay natin. Kasi pag hindi maayos, yung buhay natin, ikasasamarintaman talaga natin. Okay, so basahin natin, sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Next, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano raw? They do not belong to the kingdom of God. They cannot enter the kingdom of God. Hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, sino yung mga yon? Pansinin nyo, sabi ay nagnanakaw. Hindi nagnakaw. Sabi ay mga naglalasing, hindi naglasing. Unless na naglasing ka kanina lang. No?
nanlalait ng kapwa. Anong ibig sabihin yan? Yan ay present progressive. Okay? Ang ibig sabihin, nagpapatuloy sa kanyang masamang gawain. Iba yung past mo na yan eh. Pag sabi ng malakas, past. Pag past tense na yan sa'yo, dati mong buhay yan, nagawa mo dati o pinaggagawa mo dati, pero ngayon lumapit ka na kay Lord, humingi ka na ng tawad, pinatawad ka na, nilinis ka na ng dugo ni Jesus. Ikaw ay talagang sa Panginoon na. Pero ibang usapan daw, kung hanggang ngayon, yan pa rin ang ating buhay. Yan pa rin daw ang ating ginagawa. Nanlalait, hindi sinabing nanlait. No? Nandaraya, no? Ay ibig sabihin, patuloy pa rin ginagawa yung kasalanan. Okay, so tuloy-tuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya sabihin niya, ang mga makasalanan, sino bang hindi makasalanan? Lahat naman tayo makasalanan, pero iba yung makasalanan na pinatawad na ni Lord at ngayon nagbabagong buhay na. Iba naman yung makasalanan na ipinanganak hanggang ngayon, lumapit na raw kay Lord, pero nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Yun ang tinutukoy dito na walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Balikan natin yung kalahati ng verse 9. Sabi niya, ang mga nakikiapid, no? Hindi nakiapid lang. No, pwedeng, mabigat talaga yung kasalanan na gawa ko yan, Pastor, pero dati yon. Okay, kung talagang nagsisi ka na, pinatawad ka na ng Panginoon, wag nang magpatuloy sa kasalanan. Sumasamba, hindi yung sumamba dati. No? Nangangalo niya, hindi lang nangalo niya. No? Nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Kung nagawa mo yan dati, no? Nakipagtalik, no? Then, ngayon, lumapit ka ng totoo kay Lord, pinatawad ka na ng Panginoon. Pero ibang usapan, pag hanggang ngayon ay itinutuloy pa rin natin at ginagawa pa rin natin o kaya gustong gusto pa rin talaga nating gawin. Maliwanag? By the way, mga kapatid, diyan sa point na yan, let me just say this. Dito sa church natin, of course, we love everyone. No? We love LGBT people. No? At dito sa church natin, kita nyo naman, no? Ang daming mga kabilang sa LGBT na lumapit sa Panginoon, kasama natin sa church, at ngayon nakikita natin ang transformation sa kanilang buhay, no? Binabago sila ng Panginoon, no? At makikita natin 'yon. Actually, marami dito, mayroon nga dito sa church dati talagang baklang-bakla, no? Ngayon pastora na, no? Pastora. Madre kasi dapat 'yun eh. Ngayon nagpastor na kasi born again. Hindi. No, ang point ko ganito, no? Totoo meron tayong mga ganon, no? At maaring tanong nyo, Pastor, bakit parang pa rin, malambot pa rin? Well, kung yung lambot ng kilos, alam nyo, yung transformation, unti-unti yan, no? At hopefully, pati yun mabago, pero ang importante ay hindi ginagawa yung masamang gawain. Pwedeng malambot ka pa, pero ang tanong, ginagawa ba natin ito? Dahil ito ang mahalaga, no? Yun pong sabi niya, nakikipagtalik sa kapwa babae o sa kapwa lalaki. Ibang usapan iyon, no? Ngayon, ganito rin, gusto ko para maging clear sa lahat, sa totoo lang, wag mo ding isipin na para iba kasi ako, Pastor, iba yung struggle namin, iba ka kasi, straight ka kasi. Alam nyo ba, kahit straight ka, ang straight may sariling struggle, may sariling temptation. Tama? Yung isa, hindi ka straight, LGBT, pero meron ka ring temptation. Pareho lang kayo na dapat magtagumpay sa temptation. Pareho lang kayo na sinasabihan ng Panginoon na dapat tumigil sa masamang gawain. Amen? Halimbawa, ako na isang straight, no? Tapos, ano ang sabi sa akin ng Panginoon? Huwag mangalo niya, huwag makiapid. Tama? Hello, tama? Ngayon, responsibilidad ko yun sa sarili ko. Ngayon, yung isa na LGBT, sabi ng Panginoon, huwag makipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. Responsibilidad din niya yun sa kanyang sarili. So mapa-straight o hindi, mayroong sabi ang Panginoon na sexual immorality na hindi natin dapat gawin. Ibig bang sabihin, pag straight ka, wala kang tukso, marami pa ring tukso. Pero, yun nga, isinusuko at pinagtatagumpayan sa tulong ng Panginoon. Amen? So pareho na mayroong temptation. Pareho na kinakailangang isuko yung kasalanan na yon sa Panginoon at parehong kinakailangang tumigil sa masamang gawain. Maliwanag ba, mga kapatid? So, hindi ko po sinasabi ito para tirahin ang anumang grupo, kundi sinasabi ko ito kasi ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Halimbawa, lalaki ka, babaero ka, tumigil ka. No?
Kasi yan ay isang masamang gawain sa Panginoon. Hindi usap-usap, hindi usapan dito straight o hindi. Hindi, pag may masamang gawain, dapat itinitigil. Okay? Lalaking-lalaki kasi ako, pastor, bara ako eh. No? Well, ang masama ay masama. Ang immoralidad ay immoralidad pa rin sa harapan ng Panginoon. Nagkakaintindihan ba tayo, mga kapatid? Come on! Nagkakaintindihan ba tayo? No? Kaya nga, itigil ang masamang gawain. Sabi niya, huwag magpapatuloy sa kasalanan. Of course, ilayo mo ang sarili mo sa tukso. Tama? Halimbawa, ikaw na babae, no? Tapos, nagpaparamdam pa rin lagi sa'yo si ex, no? Dapat alam mo kung paanong iiwas ang sarili mo sa tukso. Tama? Hello, tama ba? Lalo't mayroon ka ng bago o may asawa ka na, o dapat talaga umiiwas ka sa tukso. Ganon din naman. Halimbawa, no, alam mo na dati mo, pas mo yan, na-attract ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae, tapos nagdididikit ka pa rin sa pogi, no? Ang gusto mong i-disciple yung pogi, ang gusto mong i-disciple yung crush mo, no? Teka muna, mukhang inilalapit mo ang sarili mo sa tukso. Maliwanag? Ulitin ko po, I love you. No? So, pinapaliwanag ko lang po ang salita ng Panginoon. Amen? No? So, let's change our practices. Pag-isabi ng malakas, practices. Number 3, let's change our perspectives. Let's change our perspectives. Ating mga pananaw. No? Uli, sabi ko nga, manigong bagong tao. Gusto natin ng prosperous New Year. Gusto natin ng shining, shimmering, splendid New Year. Gusto natin ng makinang na bagong taon. Importante, magbago tayo ng pananaw sa buhay. Right? Kasi kung ano yung pananaw mo sa buhay, yan ang magdidikta talaga ng takbo ng buhay mo. Ano ba ang tingin mo sa prosperity? Ano ang pananaw mo sa prosperity? Paano ka ipaprosper ni Lord? Paano magiging maganda ang buhay mo? Importante yung pagtingin sa buhay. Dalawang bagay na mahalagang taglayin natin. Maging masama sa perspective natin. Una, maging grateful ka. Gratitude. Kapag isabi ng malakas, gratitude. And generosity. Come on, pag isabi ng malakas, gratitude and generosity. Bakit? Kasi nga, pag prosperous ang pinag-uusapan, ano ba ang tingin natin sa buhay? Di ba? Pag mali ang pananaw natin, para sa atin kasi ang prosperous life, dapat maayos lagi, walang problema, dapat lahat ng parang gusto mo, makukuha mo. Di ba? Kaya dahil may mga bagay na wala sa'yo, dahil nagkakaproblema ka, nagiging pessimistic ka, nagiging nega ka sa buhay, then hindi ka na grateful. Wala nang gratitude. No? Pag ganon, mas lalong hindi magiging maganda ang takbo ng buhay. Ito ang sabi ng Panginoon pagdating sa gratitude. Psalm 50 verses 14 to 15. Psalm 50 verses 14 to 15. Basahin natin. Verse 14 muna. Offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High. And anong mangyayari? Verse 15, call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you shall glorify me. Ano raw sabi ng Panginoon? Offer to me thanksgiving. Maging mapagpasalamat kayo, maging grateful kayo. Tuparin nyo ang inyong mga pangako sa akin. Sabi niya, tapos tawagin nyo ako sa panahon ng trouble, in the day of trouble. And I'm going to help you, sabi ni Lord. Amen? Tingnan nyo mabuti yun Tingnan nyo mabuti. Sabi niya ay in the day of trouble. Di ba mas madaling magpasalamat sa Panginoon pag walang trouble? Come on, pag ayos lahat. Pero kailan natin, alam nyo, napansin ko, yung iba pang verse sa Bible, pag binabanggit yung salitang thanksgiving, ay sinasabi rin yung panahon ng pagtulong at pagliligtas ni Lord. Ibig sabihin, importante na sa panahon na nakakaranas tayo ng hindi maganda, tama pa rin ang ating attitude sa Panginoon. Hindi ka nega, hindi ka pessimistic, hindi ka reklamador, kundi marunong pa rin tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen? Ang taong nagpapasalamat daw sa Diyos ay mas tinutulungan ng Diyos. Oo nga naman, di ba? Halimbawa, tingnan niyo mabuti, mayroong kang tao na niregaluhan. Tapos, yung regalo mo, simple lang.
Pero appreciate niya, uy, salamat ha, ikaw na ang pinakadakila sa lahat. No? Ikaw na ang sakalam, ikaw na yung pinaka-generous person na nagregalo sa akin. Salamat sa peace towel, may good morning pa. Diba? Yung ganun, appreciate niya. Di ba? Yung mga taong appreciative, ang sarap tulungan, ang sarap mas lalong regaluhan, tama? Tama kaysa nyo sa binigyan mo, ano ba naman to? No? Bakit naman good morning? Wala bang good evening dyan? Na peace towel. Di ba? Kapag ganon, nakakainis. Tama? Hello, tama ba? Di ba? Ganon din naman. Pag tayo raw grateful sa Panginoon, mas lalo nating nararanasan ang blessing niya sa buhay natin. Pag maliit na bagay, marunong kang magpasalamat. At saka kahit na mayroong pangit na sitwasyon, natututo kang magpasalamat sa Panginoon, mas nararanasan natin ang blessing niya. Problema sa atin kasi, minsan nga, pag may naranasan tayong hindi maganda, puro na tayo reklamo. Di ba? Nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Lord, nag-church naman ako. Di ba? Nasa cell group naman ako. May ministry naman ako. No? So, ang dami mo nang sinumbat kay Lord. Di ba? Pero, sa totoo lang, ang hanap ng Panginoon, grateful heart. No? Yung gratitude. Sabi ng Bible sa Thessalonica, sabi ni Paul, in everything, give thanks. In everything, give thanks. Pag sinabing in everything, give thanks, iba yon sa for everything, give thanks. Right? Pag sinabing for everything, ipagpasalamat mo ang lahat ng bagay. Ano ibig sabihin? Lord, salamat na matay kapitbahay ko. Diba? Ganun ba yon? No? Lord, salamat, no? Nabagsak ako sa school, no? Ang laki-laking blessing, no? Ganun ba? Hindi. Pag sinabing in everything, sa loob ng sitwasyon na yon, sa gitna ng pagkakataon na yon, marunong ka pa rin magpasalamat. Lord, salamat na walan ako ng trabaho, pero salamat pinoprovide mo ang pangangailangan at alam ko mayroon ka pang inihahandang ibang trabaho para sa akin. Amen? Lord, salamat kahit na mayroong sakit, yung pamilya ko ngayon, salamat po dahil mayroon pa rin buhay pa kami, Panginoon, at salamat dahil alam ko natutulungan mo kami. Lord, ito yung sitwasyon namin ngayon, hirap na hirap kami, pero salamat, alam ko may maganda kang plano sa buhay ko, hindi ka patapos. And you are good, you are faithful. Amen? So always be grateful. Pakisabi ng malakas, gratitude. Sige, palakpakan natin si Lord dyan. No? Yun ang tamang perspective sa buhay. No? Meron kang ipinagpapasalamat lagi sa Panginoon. Pero pangalawa, generosity. Pakisabi ng malakas, generosity. Kasi yun nga, ang problema, pag sinabing prosperous, ano ang attitude ng iba? Ang pananaw nila ganito, kung gusto mong umasenso, dapat lahat ng iyo-iyo at lahat ng kanila iyo pa rin. Diba ganun no? So gusto natin nakaganon tayo, no? Gusto natin mapunta sa atin lahat, puro pa kabig. Alam nyo ba, hindi ganun ang prinsipyo ni Lord? Ang prinsipyo ni Lord, the more you give, the more you receive. At ang prinsipyo ng Panginoon ganito, pag nakaganyan ang kamay mo, sarado nga paanong malalagyan? Tama? Pero subukan mo buksan at bitawan yung mga mayroon ka at kayang lagyan ng Panginoon ng bago at mas marami ang mga kamay mo. Amen? Yon ang attitude ng generosity. Tingnan natin ang Proverbs 11 verse 25. Proverbs 11 verse 25, sabi niya, a generous person will prosper. Wow! Ano raw? The generous will be prosperous. Pakisabi na malakas, the generous will be prosperous. O, di ba? Magandang pananaw sa buhay. Tama? Dapat yun ang perspective natin. Ang generosity pala nagbibigay ng prosperity. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ang tumutulong sa iba, tutulungan din lalo ng Panginoon. Amen? Kaya alam nyo, pag sinabing generosity, generosity sa kapwa. Di ba? Generosity kay Lord. Generosity sa gawain ng Panginoon. Mahalaga raw yung generosity sa harapan ng Diyos para mas lalo tayong tumanggap ng kanyang prosperity sa ating mga buhay, no? Alam niyo, speaking of generosity, gusto kong humingi ng tawad sa inyo, no? Okay lang ba? Papapatawad niyo ba ako? No? Kasi last Sunday na-announce ko yung tungkol sa lead wall, no? Kaso, di ba sabi ko kung may maitutulong tayo, no? Kaso ang problema, mayroong mag-asawa, sinagot na nila lahat, no? Sorry na, nabala ko pa kayo. Sure na, no? Hindi, totoo yun. Mayroon nang sumagot na sila na lang daw mag-asawa, bibili ng buong lead wall.
Tapos sabi nila, Pastor, yung ibang mga gustong tumulong, no, sa ibang pangangailangan na lang ng church, kaya ibigay nyo na lang sa first fruits, ha? Ilaan nyo na lang, o dagdagan nyo na lang, ilaan nyo na lang, isama nyo na lang yun sa inyong first fruit. Pati yung installation, may sumagot na rin, yung pagpapakabit, no? May sumagot na rin. So, i-lead wall natin tong buong, halos tong buong stage, no? Pero ngayon, kung talagang ano pa kayo, ipipilit nyo talaga, Pastor, gusto kong mag-contribute, eh. O sige, no, ipa-lead wall na rin natin yung dingding, dito, likod, pati kisame, no? Para pag nagpiprits ako ng langit, no? Kita natin kulay asul, tapos may ulap-ulap, tapos lalakasan natin ang aircon, no? Tapos pag nagprits ako ng impyerno, may apoy sa paligid, tapos papatayin natin ang aircon, ha? No? Ganun ang gagawin natin. Pero hindi, sinasabi ko to mga kapatid, kasi bakit may mga kapatid tayong ganito? Because of generosity. Pakisabi ng malakas, generosity. Huwag niyong isiping, may pera naman kasi, Pastor. Hindi yun ang point. May pera, hindi naman generous, eh. Right? Saka huwag nyo rin isipin na, kasi Pastor, malakas kumita. Actually, kilala ko itong mga to, kilalang kilala, at alam ko rin ang sitwasyon ng business na mahina nga, actually, ngayong mga panahon na to. Mahina. Pero, kasi nga nasa puso na ang generosity, eh. Kaya mabilis na lang talaga. Actually, dito sa GTC, may mga, alam ko yung mga kapatid natin dito, kahit mga nauna pa sa akin dito, nakita ko na yung kanilang pagbibigay sa Panginoon, no? Na talagang out of generosity. Hindi dahil sa mayayaman sila, hindi dahil sa mapera sila, yung mga matatagal ng mga members dito. Nakita ko yun sa kanila, no? Kasi meron silang puso na generous. Maliwanag? Pero hindi, bakit minsan kasi akala natin, pag nagbibigay, parang, mapera to, no? Hindi totoo yun. Madalas, generous lang. Hello, maliwanag mga kapatid? So, ngayon, maganda pag daw tayo generous, sabi niya ay, yung mas nararanasan natin ang blessing ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Naniniwala ba kayo hindi natatalo sa bigayan si Lord? No? Kaya nga sabi nga natin, honor God with your wealth. No? Tingnan nyo itong verse na to. Last verse natin, Malakay 3 verse 10. Malakay 3 verse 10, no? Malakyas. Dali nyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi at sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo, sa aking tahanan, sabi ni Lord. Subukin nyo ako. Wow, no? Sabi ni Lord, test me. No? Subukin nyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Alam nyo, ang Panginoon, pag nagsabi niyang gawin mo to sa Kanya, ibig sabihin kasi mayroon siyang mas matinding balik. Amen? May mga pagkakataon na yun ang prinsipyo ng Panginoon. Nasabi niya, ang nagbibigay, mas lalong tumatanggap galing sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, pakisabi ulit ng malakas, perspective yan. No? Kasi akala natin, mawawalan ako eh. Mababawasan ako. Mali. Ang tamang perspective ay mas madadagdagan ka. Mas mararanasan mo ang blessing ni Lord sa buhay mo. Amen? Tumayo na tayong lahat. Okay, tumayo tayong lahat. Pakisabi ng malakas, let's change. Come on, pakisabi, let's change our priorities, our practices, our perspectives. Sinong mayroong gustong mabago sa kanyang buhay? Come on, no? Sinong gustong mabago ang takbo ng buhay? Alam nyo, tip ko sa inyo, ganito tip ko sa inyo. Magmula ngayon, hanggang sa susunod na weekend, hanggang sa isang linggo, kasi tamang-tama itong week na to, nagpapalit ng taon eh, di ba? Magpapalit ng taon. So what do you do? Alam niyo kung mayroong dapat talaga mabago sa buhay mo, ipag-pray mong mabuti ngayon. Kay Lord, sa susunod na mga araw, sa week na to, sabihin mo, Lord, yung priorities ko, mali-mali eh. Tulungan mo ako na talagang maging tama yung mga priorities ko sa buhay. Lord, may mga practices ako na hindi nakalulugod sa iyo eh. Masasamang practices eh. Panginoon, sinusuko ko ito sa iyo. Tulungan mo ako magbago. Alisin niyo yung appetite ko, alisin niyo yung desire ko sa mga ito. Amen? You can pray. Tutulungan ka ni Lord. Lord, yung perspective ko, baguhin mo. Saka hindi lang yung perspective, Lord, pati yung mga gawa ko out of my perspective. Baguhin mo rin, Panginoon. Makikita nyo, kung talagang lalapit tayo sa Panginoon ng buong puso, sabi ni Lord, tutulungan niya tayo. No? Importante, nanggagaling sa puso natin, Lord, I want change. At ang tao na gusto talaga magbago, tutulungan ng Panginoon. Sasamahan ka ng Diyos sa buhay mo. Amen? Let's change for the better.
Amen ba? Better 2025, 2026, and beyond. No, mas magiging maganda ang takbo ng ating mga buhay. Kaya nga lagi yung sinasabi, si Lord, nagbabago ng buhay at nagbabago ng kwento ng buhay. Pag nagbago tayo, magbabago rin takbo ng buhay natin. Sige, tayo ay yumuko at pumikit. And I just want you to spend some time thanking the Lord. No? Pagpasalamat, sige, let's be grateful. Pagpasalamat natin ang year na to. Thank you, Lord. Sige, pasalamat po kayo sa blessings, sa mga provision, sa protection, sa sustenance, pati sa mga pagsubok na nag-strengthen sa'yo, sa mga pinagdaanan na hindi maganda, pero out of it, may nakita ka namang magandang nangyari, napabuti ka, o pati yung mga bagay na hindi mo pa maintindihan bakit nangyari, just thank the Lord kasi sabihin mo, Lord, I know, you know what's best for me. Just thank the Lord. Sige pong pasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. At kung sa oras na to, tinanggap mo ang Word of God sa buhay mo, and you want this to be true in your life, sabihin mo, Lord, please change me. Please change me. I want to change, Lord. Baguhin mo pa ako. Opo, Panginoon, baguhin mo kami. Tulungan mo kami. Salamat kasi you are in this business of changing lives and of changing the courses and stories of our lives. Thank you, Lord. Dahil mahal mo kami, hindi ka tumitigil, at marami ka pang gagawin sa buhay namin. Expectant kami, Panginoon, na sa mga susunod pang mga taon, mas mararanasan ka pa namin, mas mapapalapit kami sa iyo. Mas mababago pa at gaganda pa yung kwento ng buhay namin habang sumusunod kami sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At ngayong hapon na ito, ngayong gabing ito, Panginoon, tinatanggap namin ang basbas na galing sa iyong salita at pinangahawakan namin ito. Tataglayin namin ito sa mga susunod pang taon, sa mga susunod pang mga araw. Thank you, Lord. Ngayon, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos at ingatan niya kayo sampu ng inyong pamilya. Pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo at ibuhos niya ang grasya niya sa buhay ninyo. Ibaling niya ang kanyang tingin at atensyon sa inyo. Maranasan niyo lagi ang kanyang pagpapala, ang kanyang pangangalaga, ang kanyang pagsama at lahat ng kanyang kabutihan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen at amen.